Tinanong din ni Eugene Ho kung sino nga ba ang nakilala niya bago siya pumunta dito, at bigla niyang naalala ang taong yun. Kaya't lalo pang nalito. Gayunpaman, tumingin ang matanda sa kanya, itinaas ang boses, at sinabi na mas alam ng taong yun ang tungkol sa kanilang relasyon sa Namgang family. Gagawin niya ang ganoong bagay maliban kung siya ay nawala na ng bait, kaya't nagtanong si Yogi Ho kung ano ang iniisip ng matanda. Iniisip din ng matanda, ngunit hindi alam kung paano na ang kilalang Namgang sect ay nahulog sa ganitong kalagayan. Bilang tugon, nanatiling tahimik ang matanda at si Min na nakaupo doon, pinipigil ang kanyang mga labi at nananatiling tahimik. Pagkatapos nito, ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata at sinabing tama siya. At pagkatapos, tinanong niya si Yogi Ho kung handa ba siyang labanan siya. Si Yogi Ho, na may galit na mukha, pinipisil ang kanyang kilay at tumingin sa malayo, sumagot na ang iniisip niya ay malamang mangyayari. Gayunpaman, ang matanda na itinupi ang kanyang mga braso sa likod, tumingin sa malayo, iniisip. Hindi niya alam kung saan nagkamali, ngunit may kakaiba sa katotohanan ang mensahe tungkol sa balita mula kay Jebang ay nangangahulugang ito ay isinulat bago mangyari ang trahedya. Pagkatapos nito, lahat sila ay tumayo mula sa kanilang mga upuan isa-isa, at ang matanda ay tumingin sa kanila. Tinanong siya kung maaari niyang makita ang mensahe mula kay Jebang. Ang may maitim na kayumangging buhok na tumingin sa matanda at sumagot ng oo. Pagkatapos, tumingin ang matanda sa kanya at sinabing kailangan niyang suriin ang isang bagay. Kung ito ay naglalaman ng anumang maling impormasyon. Tumingin ang matanda sa malayo at sinabing kay Jebang na iniisip niyang kailangang paglabanan. Nang marinig ito, ang taong may maitim na kayumangging buhok ay nanatiling tahimik at tumingin sa matanda na may pagtataka. At ang taong may asul na gown, na galit na itinaas ang boses sa matanda, ay tinanong siya kung nais niyang patayin sila. Kahit na siya ang kanilang nakatatanda, dapat niyang malaman kung ano ang sasabihin at kung ano ang hindi sasabihin. Pagkatapos ay tinanong niya ang matanda kung iniisip ba niya na ito ay isang lugar kung saan maaari siyang magbiro. Gayunpaman, bilang tugon, pinaga niya ng matanda ang kanyang mga kapangyarihan. Sa kanyang galit na pulang mga mata na tumingin sa taong asul na gown, sumagot siya at patuloy na nagsasalita. Gayunpaman, ang pinuno ng pamilya Tang, na galit na iwagayway ang kanyang kamay, itinaas ang boses sa matanda na narinig na nagsasalita bilang depensa sa Peach at Palace. Ngayon, kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, at ang matanda ay nananatili sa mahika ng kanyang aura, na may galit na tumingin sa pinuno ng pamilya Tang, tinanong siya kung ano ang kailangan niyang ipaliwanag pa. Gayunpaman ang pulang aura ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang mga mata, at siya, na galit, ay tumingin sa pinuno at sinabing buong buhay niya ay nabuhay siya nang hindi ipinapaliwanag ang kanyang sarili, dahil hindi niya kailangan gawin yun. Sa narinig, ang pinuno ng pamilya Tang ay nagalit at tumingin sa matanda na may galit sa kanyang mga namumulang aura sa mata. Habang ang matanda ay tumingin sa kanya at sinabi na mukhang siya ang pinuno ng pamilya Tang, isipin niya ito at pagbubuwis niya ng kanyang buhay. Bukod pa rito, pinaga niya ng matanda ang kanyang mga kapangyarihan at nagsimulang magningning ang kanyang mga mata. Ang aura na lumalabas mula sa kanyang mga mata ay kumalat sa paligid niya, at ang mga alon ng kanyang aura ay gumalaw patungo sa pinuno ng pamilya Tang. Ang pinuno ng pamilya Tang ay nanatili doon na nagulat, tanging tumingin sa matanda, iniisip ang nakamamatay na intensyon na napakalaki. Sino siya sa mundo? Gayunpaman, ang matanda ay nakatayo sa harap niya, itinupi ang kanyang mga braso sa likod, at galit na ipinadala ang kanyang mahika mula sa kanyang mga mata patungo sa pinuno. Sinabi niya, pag-isipan ang dignidad ng madilim na hari. Ito lamang ang tanging pagkakataon na hayaang makalayo siya. Ang mahika ng matanda ay tumama sa pinuno ng pamilya Tang, at siya ay muntik ng bumagsak. Ngunit bago yun, hinawakan niya ang mesa at nakatayo ng matibay. Pagkatapos nito, tumingin ang pinuno ng pamilya Tang pababa, blanko at mahaba, na bilang pinuno ng pamilya Tang, hindi niya inaasahan na magiging ganito. Ang pinuno ng pamilya Tang ay nanatili doon, kinuskus ang kanyang ulo gamit ang kanyang kanang kamay at inilagay ang kanyang kaliwang kamay sa mesa. Samantala, ang pinuno ng pamilya Pang, na galit na tumayo mula sa upuan at tumingin sa matanda, itinuturo siya at sinabing hayaan siyang tanungin ng isang tanong. Ang matanda ay nanatili sa kanyang aura at tinanong siya kung ano yun. Ang tugon ng pinuno ng pamilya Pang ay na ang ganoong bagay ay walang limitasyon at malamang imposible. Pagkatapos ay tinanong niya, pero kung sakali, mayroon ba siyang koneksyon sa Peach at Palace? Habang nakatayo si Eugene Ho sa likuran, nananatiling tahimik ang kanyang blankong mukha,
at ang taong may maitim na kayumangging buhok ay nakaupo sa tabi ni Eugene Ho, nagalit, at tumingin sa matanda para makuha ang sagot. Si Eugene Ho, na nakatingin sa matanda, ay pinipisil ang kanyang kilay at sinabing ngayon ay hindi ang tamang oras, pakiusap sa matanda. Tinanong siya ng matanda kung ginagawa ba niya ito. Sa galit na tono, sinabi ni Ji Ho, na nakaupo kasama ang isang nakaasul na gown, na pwede na nilang hayaang makaalis ang matanda ng ganito. Gayun din, ang pinuno ng pamilya Tang at Pang na galit ay tumingin sa matanda at idinagdag na tama iyon, habang si Min ay nakaupo sa pagitan nila at tahimik na tumingin sa matanda. Gayunpaman, itinaas ni Eugene Ho ang kanyang mga kamay at tumingin sa kanyang mga tao, hiniling sa kanila na maghintay muna. Pagkatapos ay sinabi niya ang tungkol sa matanda at na may koneksyon siya sa Peach and Palace, ngunit siya ay kasalukuyang ang nakatataas na matandang master ng Namgang family. Narinig ito, itinuro ng pinuno ng pamilya Tang ang matanda at galit na tinanong si Yogi Ho kung ano pa ang kailangan niyang gawin, na may kaliwang kamay sa mesa, at tumingin kay Yogi Ho, tinanong niya kung ano ang mahalaga rito. May koneksyon siya sa Peach at Palace at ininsulto niya ang pamilya Tang, tumingin ang matanda sa pinuno ng pamilya Tang na nagulat, tinanong kung ininsulto ba niya ang pamilya Tang, at galit na tumingin ang pinuno ng pamilya Tang sa matanda. Oo, nang ininsulto niya ito sa pamamagitan ng pagbanggit sa palayaw ng kanyang dakilang lolo, ang kanyang kapalaran ay naipas siya na. Nakita ni Ji Ho ang kilos ng pinuno ng pamilya Tang patungo sa matanda, galit na tinignan siya, iniisip na parang baliw ang taong ito, mukhang kailangan niyang alagaan ang kanyang katawan. Habang ang matanda, nagalit, ay tumingin sa pinuno ng pamilya Tang at ininsulto siya. Gayunpaman, ang matanda ay naglagay ng kanyang kaliwang kamay sa likuran, inilapit ang kanyang kanang kamay, at sa kanyang kanang kamay, pinaga niya ang kanyang kapangyarihan. Ang pulang alon ng liwanag ay lumabas mula sa kanyang kamay, siya nagalit, ay tumingin sa pinuno ng pamilya Tang at sinabing habang hindi siya direktang nakipagbanggaan sa madilim na hari, maituturing siyang kalaban. Gayunpaman, ay naglabas ng pulang ningning ng aura mula sa kanyang mga mata, at nilikha niya ang kanyang mahikang kapangyarihan sa kanyang kanang kamay at galit na tumingin sa pinuno ng pamilya Tang. Dagdag pa niya na kahit nabuhay pa siya, hindi siya maglalakas loob na tingnan siya sa mga mata. Pero paano naging ganoon kaangal ang isang tao mula sa kanyang dugo? Gayun din, ang pulang aura ay kumalat sa likuran ng matanda, at siya, gamit ang kanyang mahikang aura, ay nilikha ang hindi nakikitang espada sa kanyang kamay. Nakita ni Hume ang pulang aura na lumilitaw sa likod ng matanda at ang hindi nakikitang espada na lumitaw sa kanang kamay ng matanda. Natahimik siya, mabilis na tumayo, iniikot ang kanyang ulo at tumingin sa matanda. Tinanong siya kung sino ang matandang yon. Sinabi ni Ji Ho, na nakaupo sa tabi ni Hume, na kailangan nilang itigil ang laban muna, pagkatapos ay idinagdag ni Eugene Ho na may galit na mukha na para mapigilan sila, ngunit hindi niya masigurado kung gaano kalaki ang magiging pinsala. Kung papatayin siya, iniikot ni Hume ang kanyang ulo at tumingin kay Yogi Ho, sumagot na tama siya at naiintindihan niya. Pagkatapos, ang taong may maitim na kayumangging buhok, na nakaupo sa tabi ni Hume, ay nagsabi na nakita niya ang matandang yun dati, tinanong niya kung sino siya. Pagkatapos, ang taong nakatingin sa matandang elder, ay nagsabi na walang paraan na maaaring siya yun. Pagkatapos ay sinubukan niyang alalahanin ang matanda na nagsasabi na siya ay tumpak. Ang taong yun, gayunpaman, ay nakaka-frustrate na alamin kung sino siya. Pagkatapos nito, pinakawalan ng matanda ang kanyang mahikang aura, na damaloy patungo sa pinuno ng pamilya Tang, at ang pinuno, nagalit, ay nanatiling nakatayo sa malakas na hangin. Tumingin siya sa matanda at sumigaw dito, habang ang kanyang kaliwang kamay ay nasa mesa at ang kanyang kanang kamay ay nakafist sa harap ng kanyang mukha. Sino siyang nagpakilala sa kanyang antas ng kakayahan? Walang paraan na hindi nila siya makikilala. Bilang tugon, ang matanda ay nanatili sa kanyang mahikang aura, galit na tumingin sa pinuno ng pamilya Tang at nanatiling tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot siya na siya ay mukhang Shaggy, nang marinig ang pangalan ng nakatatanda at lahat sila ay nagnakaw ng kanilang pagtingin kay Shaggy at nagulat. Habang si Min ay nakayuko, nakaupo sa upuan sa gitna nila. Habang hinaharap ni Shaggy ay nananatili sa kanyang malakas na mahika, o isang hangin na hawak ang kanyang invisible swords, siya ay nananatiling tahimik. Pagkatapos nito, inilagay ng pinuno ng pamilya Tang ang kanyang kamao sa kanyang bibig at tumingin kay Face Shuji na nagulat, na tinawag ang kanyang pangalan. Gayun din, ang pinuno ng pamilya Pang ay nagulat at nagtanong kung sino siya.
At si Hyung, na may gulat na mukha ay nagdagdag pa ng tanong, siya ba ang Sword Emperor? Gayunpaman, ang lalaki na may maitim na kayumangging buhok ay tumingin kay Face Shuji at sinabing sigurado siya, kahit na nagbago ng malaki ang kanyang itsura. Ang tingin sa kanyang mga mata ay nanatiling pareho. Siya ang Sword Emperor, habang ang lalaking may lila na sombrero at asul na gunting ay nakatingin kay Face Shuji na nagulat. Dahil imposible ito, higit sa 50 taon na ang nakalipas mula nang siya ay naging nakatatandang miyembro ng Pantheon and Palace. Sa isang malupit na pagbibilang, ang taong ito ay dapat nang lampas sa kanyang kalakasan. Gayunpaman, ang mga matatanda ay tumingin kay Face Shaggy na nagulat. Tinanong nila kung paano naging posible na ang isang alamat na tao ay nasa kanilang harapan. Pagkatapos nito, si Face Shaggy, gamit ang kanyang kanang kamay, ay itinaas ang kanyang invisible swords, at gamit ang kanyang kaliwang kamay, gumawa siya ng kamao at nagsabi, sige, gawin na natin ito. Habang silang lahat ay nakatingin kay Face Shuji, si Mia ay nakaupo at nagtaas ng boses. Walang gumawa ng pabigla-bigla at nanatili kung saan sila naruroon. Pagkatapos nito, tumayo si Ryuguan sa tabi ng matanda at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Si Face Shaggy, na may galit na mukha ay nagtaas ng boses at nagniningning ang mga mata, ay nagsabi, kung hindi sila lalapit, siya ang pupunta sa kanila. Tumayo si Min at galit na tumingin kay Face Shaggy, na nakiuspa, sa matanda, na huminto na. Ang pamilyang Namgang ay talagang tinamaan na ng husto. Nang marinig ito si Face Shaggy ay nagulat. Pagkatapos, si Min, na may mga matang puno ng luha ay yumuko at nagsimulang manginig habang nagsasalita, sinabing hindi niya alam ang dahilan, ngunit iyon ang nangyari. Kaya't pakiusap, huwag gumawa ng ganoong bagay sa harap niya. Si Face Shaggy ay nanatili roon, hawak ang kanyang kamao at hawak ang hindi nakikitang espada. Tumingin siya sa kanya at nagsabi, patawad sa pagpapakita ko sa iyo ng ganong bahagi ko. Pagkatapos nito, ang kanyang aura at ang hindi nakikitang espada ay naglaho at ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal. Tumingin siya sa kanya at sinabing wala siyang ibig sabihin sa ginawa niya. Tulad ng alam mo na, hindi rin siya makapaniwala na nangyari ang ganon. Ang kanyang dakilang lolo, si Jim Yongping, ang unang nagbigay sa kanya ng mapait na lasa ng pagkatalo. Nang narinig ito ni Min, ang kanyang mukha ay nabalot ng blanko at siya ay nanatiling tahimik habang lumuluha siya sa kanya. Idinagdag niya na ang taong lumikha ng mga tsismis tungkol sa kanya ay hindi man lang makapagbunot ng espada. Siya ay isa sa 3 tao na binabalewala nila, at hindi niya nais makita na magulo ang kanyang mga kaibigan at pamilya, kaya iyon ang dahilan na tinulungan niya siya. Narinig ito, Min na may mga matang puno ng luha ay yumuko ang ulo at pumikit. Pagkatapos, si Face Shaggy, na galit, ay bumaling at nagsabing babalik siya sa tinatawag na pamilyang Namgang. Kaya't hanggat hindi niya nalalaman ang buong kwento, huwag agad magbigay ng conclusion tungkol sa anumang bagay na may kinalaman sa Peach at Palace na nangyari sa pamilyang Namgang, pagkatapos ay malalaman nila ang pinakamagandang parusa na dapat nilang pagbayaran. Habang siya ay tumalikod, tinawag siya ni Yuji-ho, na nagsabi, hayaan siya ang pumunta sa tinatawag na pamilyang Namgang na iyon. Si Face Shaggy ay lumingon at tumingin kay Eugene-ho, nang may pagtataka, at sumagot si Eugene-ho ng, oo, pakiusap, pumunta ka sa Peach at Palace. Responsibilidad niyang kolektahin ang mga katawan ng kanilang mga kasapi sa pamilya. Bukod pa rito, habang tumingin siya kay Face Shaggy, sinabi niya na sila ay patuloy na iniinsulto dahil ang kanilang mga katawan ay hindi pa nalilibing. At kailangan niyang tingnan kung paano sila namatay at ang mga pang-iinsulto na kanilang natanggap, at harapin ito ayon sa nararapat. Pagkatapos nito, nagalit muli si Eugene-ho, ang pulang aura ay nagsimulang bumagsak mula sa kanyang mga mata at kumalat sa kanyang likuran. Tumingin siya kay Face Shaggy at idinagdag na, hindi. Kailangan niyang ibalik ito sa kanila ng 10 beses, 100 beses, 100 beses. Habang si Face Shaggy ay nakatayo sa harap ni Eugene-ho at tumingin sa kanya, naisip niyang napakalakas ng intensyon nitong pumatay. Kapag lumabas ang katotohanan, mayroon bang makakapagtiis ng intensyon niyang pumatay? Pagkatapos, si Yogi-ho, na hawak ang espada sa kanyang kamay, ay inabot ang kanyang kamay patungo kay Face Shaggy. Pagkatapos, nagpatuloy si Eugene-ho at sinabi kay Face Shaggy na dalhin ang espiritu ng hangin. Si Face Shaggy, na nakatingin sa kanya, ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niya. Si Eugene-ho, na may iba't ibang ekspresyon sa mukha, ay sumagot na walang kahulugan iyon. Nais niyang ibalik ito sa tunay na nagmamay-ari.
Nang marinig ito, si Face Shaggy ay tumingin sa kanya at naisip na walang kahulugan ba talaga yon. Ang taong ito ay dating magsasaka mula nang may nangyari sa pamilyang Namgon. Hindi niya kailangang magtiwala sa ibang tao. Naalala niya noong si Jiho, hawak ang espada sa kanyang kamay, ay humarap sa may-ari ng Pigeon Palace at tinanong siya kung alam ba niya kung anong klaseng espada yon. Ang may-ari ng Pigeon Palace ay nag-clench ng kamao at tumitig sa espada, sumagot na alam niya na nakuha niya ang espada mula kay Eugene at ipinasa ito sa kanya. Idinagdag pa niya na ang espadang ito ay maaaring mapunta sa ibang pamilya kung may mangyari sa pamilyang Namgang. Bilang tugon, ang may-ari ng Pigeon Palace ay nanatiling tahimik habang tinititigan ang espada. Dagdag pa ni Jiho, maaari kong sabihin kung ano ang maaaring mangyari, at ang may-ari ng Pigeon Palace ay napatawa at napatingin sa espada. Gayunpaman, si Eugene Ho, na may iba't ibang ekspresyon sa mukha, ay tumingin sa may-ari ng Pigeon Palace at tinanong kung wala bang nangyari sa pamilyang Namgang. Hanggang sa maibalik nila ang espiritu ng hangin. Tatanggapin ba ng mga opisyal ang bagong tagapagmana? Ganun lang yon. Narinig ito, ang may-ari ng Pigeon Palace ay tumawa ng malakas. Pagkatapos, hinigpitan niya ang kanyang pagkakahawak sa espada at nagsabi ng may tawa, "Gustong-gusto ko ang mga salitang yon." Pagkatapos ay sumagot siya, "Sige, may kasunduan na tayo." Naalala ito ni Face Shaggy. Gayunpaman, dahil sa hindi napatawad na mga pagkakataon, nabigo ang may-ari ng Pigeon Palace na tuparin ito. Dagdag pa rito, tumingin siya sa espada na nasa kamay ni Eugene Ho. At dahil handa siyang ibalik ang espadang yon, malayo sa kapahamakan, ito ay isang mahalagang pahayag ng soberanya sa Pigeon Palace na nagtagal ng mga henerasyon. Pagkatapos nito, kinuha ni Face Shaggy ang espada mula kay Yogi Ho, hinigpitan ito, at tumitig dito. Tumingin siya kay Eugene Ho at nagsabi, "Naiintindihan ko." Pagkatapos ay tumingin siya sa espada at iniisip na gagawin niya ang lahat ng makakaya upang maiwasan ang anumang mangyari. Kaya't maghintay at tingnan. Gayunpaman, si Face Shaggy, hawak ang espada sa kanyang kaliwang kamay at hinigpitan ang kamao ng kanyang kanang kamay, ay lumakad pasulong ng may pulang mga mata at nagsabi na siya ay papunta na. Sumunod naman si Eugene Ho sa likuran niya. Gayunpaman, sa Hidden Dragon Court, si Eugenie Ho ay lumakad pasulong upang lisanin ang lugar na iyon. Tumakbo si Min sa likod niya, tinatawag siyang nakatatandang kapatid at humihiling na siya ay huminto. Tumigil siya upang makinig, pagkatapos ay bumaling at tumingin sa kanya. Si Min, na may kakaibang ekspresyon sa mukha, ay nagsabing kailangan niyang sumama sa kanya. Gayun din, ang iba pang mga miyembro ng koponan ay nasa labas ng hukuman at nakatayo sa likuran niya. Si Jiho, na tumitingin kay Min at nagkunot ng noo, ay sumagot na hindi niya narinig. Siya ay nagulat at nagtanong kung bakit, at sumagot siya na sa ngayon, habang sila ay naghahanda para sa isang malaking labanan bilang pinuno ng pamilyang Namgon, mas mahalaga para sa kanya na pagtuunan ng pansin kung paano niya mapapanatili ang kaligtasan ng lahat. Habang siya ay malapit ng tapusin ang kanyang pangungusap, sumingit si Min, ngunit idinagdag ni Eugene Ho na alam niya kung ano ang sasabihin niya. Pagkatapos ay iniharap niya ang mga titig at tumayo sa harap niya at sinabing, "Huwag kang masyadong mag-alala. Iwanan sa kanya ang mga prominenteng pamilya." Pagkatapos, tinitigan niya ang kanyang mga mata at sinabi na kailangan niyang pangunahan sila. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga miyembro ng koponan na nakatayo sa likuran ni Min. Tinatawag sina Kang Yu at Hiwang, tinawag niya silang dalawa, tumingin sila sa kanya at sumagot, "Oo, Ginoo." Tinanong sila ni Eugene Ho kung sila ba ay handang tulungan ng pinuno ng pamilya, at apat sa kanila ay tumama sa kanilang kaliwang kamao gamit ang kanilang kanang palad at yumuko sa harap niya. Sila ay sumagot ng, "Yes, sir," at sinabing ito ay kanilang isa sa alang-alang. Pagkatapos nito, si Yogi Ho, na nakatingin kay Min, ay nagsabi na kailangan niyang mag-isip ng mabuti bago magpasya kung may mahirap na lutasin, at huwag magdalawang isip na humingi ng tulong. At ang pinag-usapan natin kahapon pagkatapos kong bumalik. Bilang tugon, si Min ay tumango at pumikit, sumagot na naiintindihan niya. Pagkatapos si Yogi Ho ay sumulong at nagsabing babalik siya sa lalong madaling panahon. Habang si Min ay nakatingin sa kanya, idinagdag niya na siya ay aasa sa kanyang nakatatandang kapatid. Pagkatapos, siya, na may kakaibang ekspresyon sa mukha, ay tumingin sa kanyang papalayong kapatid at nag-isip na sana'y manatili siyang ligtas.